Gusto ko pong basahin ang Isaiah 53 verse 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteem him not. Surely he has borne our grief and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are all healed. Alam po natin na 2,000 years ago, when Christ died on the cross, kasama po ng pagpako sa kanya sa krus ng Kalbaryo, dinala po niya ang lahat ng ating mga kasalanan at pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan at lahat po ng sakit ay kinuha niya kasabay ng pagkapako sa krus ng Kalbaryo. At ang nais lang po ng Panginoon sa atin, every time that we remember what He has done in the cross, sa pamamagitan po ng ating pag-take ng communion, ang body po, ang bread symbolizes His body, habang tinitake po natin ang simbolo na ito ng katawan ni Kristo, alalahanin po natin na dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay pinagaling sa lahat ng ating pinagaling ang ating mga katawan sa lahat ng ating sakit. At anuman po yung ating nararanasan ngayon, let's claim our complete healing sa ating pong pag-remember ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sige po, let's partake. According to Micah, ang hirap lunukin ng tinapay. Micah 7. Parang gusto ko na inumin yung juice. Sabi po sa Micah 7, who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgressions for the remnant of his inheritance? He does not retain his anger forever, because he delights in steadfast love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Who will cast all our sins into the depths of the sea? Kaya po may na-compose po na song that he carried all our sins in the depths of the sea. Wala na pong hukayan doon, wala na pong halukayan doon, wala na pong pamimingwitan doon dahil lahat po ng kasalanan natin ay tinapon na sa pinakamalalim na parte ng dagat. At anuman po yung ating nagawang kasalanan noon, ngayon at magpakailanman, alalahan pagpako sa krus at ang magbubuhos ng kanyang dugo, tayo po ay pinatawad. And habang inaalala po natin ang ginawa niya, let's partake the symbol of His blood. And sabi nga po kanina, without the shedding of the blood, there's no forgiveness. Kaya tanggapin po natin ang kalayaan natin sa ating mga kasalanan noon, ngayon, pagpapakailanman. At sa ating inom na ito, alalahanin po natin pasalamat tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa habag mo at biyaya mo sa amin, Panginoon. Lord, we don't deserve na magkaroon po ng masaganang buhay, malayang buhay, but thank you, Lord, because of your death on the cross. Panginoon, natanggap namin ang bagay na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat po na pinatawad mo kami, nilinis sa aming mga kasalanan, pinagaling sa lahat ng aming mga sakit, Panginoon. We thank you, we honor you, Lord. We bring back all the glory to you. You deserve all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Itagit sa laman
magpupuri sa Diyos. Kita-kits na naman, sama-sama tayo. Maganda ang mangyayari, himala ay darating. Kita-kits na naman, magpupuri sa Diyos. Patuloy ako magpupuri sa himala niyang laganap at sa bukid niyang hindi nagmamaliw. Alay ang puso kay Kristo, ang walhati kay Kristo, pagkat siya ang palaging gabay mo. Kita-kits na naman, magpupuri sa Diyos. Kita-kits na naman, sama-sama tayo.